Doc, may bago po tayong pasyente. Okay, here. Ito po ang records niya. Uwi ka ng assistant nurse niyang si Marge, sabay lapag sa isang folder sa kanyang mesa. Another na naman? Buwan ba talaga ng paggawa ng baby ngayon? Ang daming buntis ah. Ay naku Doc, basta malamig ang panahon, hindi nasasapat ang mainit na kape at sabaw ng bulalo para mainitan ang katawan. Mas gusto nila extreme, you know? Ako nga, Doc, kung may mattress lang ako, baka pasyente nyo na rin po ako ngayon. Pagbibiro pa nito. Gaga ka talaga, Marge. Buti na lang din at wala kang mattress, ano? Wait, teka. Agad naman siyang natigilan nang makita ang records ng babaeng bago nilang pasyente. Oh, bakit po, Doc? 17 years old? Totoo ba to? 17 years old and soon to be mommy? Halos hindi niya makapaniwalang sambit. Siya kasi na 28 na iisa pa lamang ang naging nobyo. At ang masaklap, hindi pa sila nagkatuluyan nito dahil parihas hectic ang kanilang mga schedules sa kanilang trabaho. Yeah, upo Doc, batang-bata pa nga eh. Okay, sige, papasukin mo. Iyon naman agad ang ginawa ni Marge at agad pinapasok ang babae na nagngangalang Annalyn. Nang tingnan naman ito ni Lian ay sekreto na lamang siyang napailing dahil batang-bata pa ang babaeng kaharap. Annalyn Guerrero, right? Sinong kasama mo ngayon dito? Ikaw lang mag-isa? Oh, yung boyfriend ko po, Doc. Okay, nasaan siya? Bakit hindi siya pumasok? Hinatid niya lang po ako dito, Doc. At bumalik na agad sa bahay para ibenta po ang mga nakalakal niya kahapon. Pero babalik naman po siya mamaya. I see. Oh, wow. Sa susunod na buwan na ang kabuwanan mo, diba? Nasaan ang mga magulang mo? Ay, matagal na po akong wala sa poder nila, Doc. Naglayas po kasi ako dahil sobrang gulo sa bahay. At yung boyfriend ko po ang tumulong sa akin dahil naranasan din daw po niya ang naranasan ko noon. Oh, kaya pala. Hindi na rin ako nagtataka kung bakit ka nabuntis ng maaga. I mean, don't get me wrong, Annalyn ha? Pero gusto ko lang maging honest sa'yo. You're just 17. Wala ka pa nga sa legal na edad eh. Kaya mo bang maging isang ina? Yes, Doc. Alam ko namang mahirap dahil bata pa po ako. Pero kakayanin ko po alang-alang sa magiging anak ko. Okay, that's good to hear. Pero paano ang financial? Nag-apply na po ang boyfriend ko, Doc, bilang isang construction worker. At nangako naman po siya na iraraos niya po kaming mag-ina. Alam mo, dapat hindi lang puro salita yan ha. Dapat nasa gawa rin. Mahirap magpalaki ng bata ngayon. Tsaka, dapat ngayon pa lang alam mo na kung anong family planning ang gagamitin mo para hindi ka anak ng anak, knowing napakahirap ng buhay ngayon. Okay, later I will educate you with that, ha? Tumango naman si Annalyn bilang tugon. At pagkatapos nilang mag-usap, ay pinaalalayan niya na ang dalaga sa assistant nurse niyang si Marge palabas. Ay naku, nakakaluka Doc, no? Sobrang bata pa nung Annalyn. Pero magkaka-baby na. Ikaw kaya Doc, kailan mo pa balak? Hirit pa nito sa dalagang doktora. Hey, tigil-tigilan mo ako sa panunukso mo ha. Nakikita ko pa nga lang ang mga pasyente kong dumadaing sa sakit kapag nagle-labor ay naduduwag na ako eh. Ay, paano pa kaya pag ako na mismo ang nasa sitwasyon nila? No way. So hindi ka mag-aasawa, Doc? Hindi ka rin manganganak? Ibig sabihin, hindi ka titikim ng heaven? Alam mo ikaw, kung ano-ano na lang talaga yung naiisip mo ha? No, hindi. At yun na yun. Naku Doc, huwag kang magsasalita ng tapos. Baka bukas makalawa, makita mo na ang lalaking magpapabago ng pananaw mo sa buhay. Kung ako may Maria, naku, siguro
araw-araw kong ipapasalampak ang ahas niya sa kuweba ko, no? Natawa at napapailing na lamang si Lian dahil sa mga birong hatid sa kanya ng binabaing assistant nurse na si Marge. Hindi niya naman sinasara ang puso sa lalaking gusto siyang mahalin. Pero kung usaping pag-aasawa at pagpapamilya na'y, ikis na siya dyan dahil para sa kanya'y ibang usapan na yan. Sa propesyon niya kasi, kahit takot siya ay kailangan niyang labanan ang takot niya para sa kanyang mga pasyente. Lalo pa at lagi siyang nag-a-assess ng mga buntis na babae. Pero kapag siya na, parang hindi niya kaya. Takot na siyang mag-asawa at mas lalong takot siyang manganak. Nang kabuuan na naman ni Annalyn ay doon rin nasaksihan ni Lian na nasa 3 o 4 na pares ng pajama lang ang damit na nabili nila para sa kanilang anak. May unan at kumot naman siyang nakita pero luma na at mukhang ibinigay lamang sa kanila. Kahit nga noong nanganak ang dalaga ay sila lang talaga ng boyfriend nito ang magkasama at walang guardian ang nagpakita. Oh, hi Annalyn! Kumusta? Nasaan ang boyfriend mo? Bakit wala kang bantay dito? Bungad na tanong niya agad sa dalaga nang makapasok siya sa silid nito. Hello Doc, magandang araw po. May tumawag po kasi sa kanya at may racket na naman po siya. Mamayang gabi pa daw po siya makakabalik dito. Ayaw ko naman sanang pabalikin dahil alam kong pagod din yun sa trabaho. Pero gusto daw po niya kaming makita. Oh, okay, ganun ba? Ang bait naman pala ng boyfriend mo Oh, nga pala, may dala akong prutas para sa'yo. At mamaya pupunta si Nurse Marge dito. May pinapabili lang ako sa kanya para sa'yo at sa baby mo. Po? Ay naku Dok, wag na po. Oh no, I insist. Hindi naman kasi pwedeng 4 na pares na pajama lang ang ipapaulit mo lagi sa baby, di ba? So, nagpasya ko, nabilan siya ng mga damit at ikaw na rin. Nagpabili na rin ako ng vitamins para sa iyo at sa baby mo. Tsaka, yung babayaran niyo dito sa ospital, sasagutin ko na ang kalahati. Total bawas naman yun Naku, Dok, wag na po. May mahiraman naman po kami Oh no, so paano ba yan? Napabili ko na kay Nurse Marge Kaya wala ka nang magagawa, kundi tanggapin iyon. Okay, aalis ako ngayon at uuwi ako sa amin. Kaya si Nurse Marge na muna ang sisilip-silip sa'yo dito. And Annalyn, gusto ko lang sanang malaman mo na kahit gaano pa kabigat ang problemang pasan-pasan mo, always remember na may purpose ang lahat. Lumaban ka for your baby, okay? Mangiyak-ngiyak na tumango si Annalyn. Kaya dali-dali na ring lumabas ng silid si Lian. Ang ayaw niya pa naman sa lahat ay ang makita siya ng ibang taong maiyak. Kaya bago pa man siya maging emotional ay minadali niya ng makalabas. Makalipas ang 3 araw ay tuluyan nang nakalabas si Annalyn at ang baby nito. Buong puso pa itong nagpasalamat kay Lian bago umalis. Grabe Dok no, kahit mga young parents pa sila pero napaka-responsable nila. Wika naman ni Marge sa doktora. Yeah, that's right. That's why I like them. You know what, hindi rin natin sila masisisi. Kasi parehas silang hindi tapos ng pag-aaral. Toxic ang kinalakihang environment. Walang mga magulang na gumaguide, kaya napabayaan. But look at them, doing their best. Ang ganda lang tingnan nila, no? Sana lang may blessings na dumating sa kanila. Ay, sana Dok. At sana rin Dok, may blessings din na darating sa iyo. What? Ikaw talaga? Ako na naman ang nakita mo? Means na a blessing for me. Okay, bumalik ka na sa trabaho mo. Nagsisimula ka na naman ha? Tawa pa nito. Hospital, bahay, bahay, hospital. Iyan na ang araw-araw na routine ng dalaga.
At parang wala na talaga sa isip niya ang pagkakaroon ng lalaking mamahalin. Ngunit isang araw, saktong kadarating lang ni Lian sa ospital na pinagtatrabahuan. Nang makita niya sa labas ang isang lalaking hindi niya mabitawan ng tingin. Hindi lang kasi ito may pamatay na porma, kundi astig din, macho at may sobrang gwapong mukha. Hindi ito nakatingin sa kanya, pero siya titig na titig sa binata. Hanggang sa may lumabas sa front seat ng kotse nito. Doon na siya napairap nang makitang buntis ang babae. Oh, shoot! Nakatuhog na pala. Irap niya at napailing na lang na pumasok sa loob ng hospital. Ina-expect niya na nasa kanya magpapacheck up ang dalaga. At hindi naman siya nagkamali dahil sa kanya nga ito nagtungo. Saglit din silang nagkatinginan ng gwapong binata, pero si Lian na ang unang nagbitaw. Nang matapos ay ipinasok na ang dalaga sa isang private room para muling ma-examine. At nang makalabas si Lian ay doon na nagsalita ang binata. Hi Doc, how is she and the baby? Oh, they're both fine. Ang baby naman, ang baby niyo ay healthy naman at walang problema. Lalabas na rin ang asawa mo ngayon. Pinapabihis ko pa lang muna siya. Huh? Wife? Sinong wife? What? Oh, come on. Manganganak na nga ang asawa mo? Magdi-deny ka pa dyan? Oh, siya? Si Celine? No, she's not my wife, Doc. Ano mo siya? Kabit? Malakas na natawa ang binata pero hindi mawari ni Lian kung bakit nakakahalina iyon sa kanyang pandinig na para bang nangaakit. Oh gee, di ko napaghandaan yun Doc Hindi ko alam na bukod sa pagiging isang matapang at magiting mong doktor ay isa ka din palang joker. Ikaw talaga, wala pa nga akong asawa, may kabit na. Celine is my little sister. Sinumahan ko lang siya dahil wala siyang kasama. And since madadaanan ko naman to papuntang office, kaya dinrap ko na lang siya. But when I saw you, nagpa siya akong magstay muna ng ilang minutes. Ang totoo niyan, late na nga ako Para bang nabunutan ng tinik si Lian at nakahinga ng mas maluwag dahil sa nalaman. Sa isip niya kung ganun, ay single na single pa rin pala ang kaharap niyang binata. Alright, thank you Doc Castro. By the way, next month pa po ang balik ko dito para sa next check-up, right? Saad naman ni Celine na nooy nasa likuran na pala nila. Oh yeah, yes Celine, and here's an additional resita na kailangan mong bilhin. Okay, thank you Doc. Oh, kuya, akala ko nakaalis ka na. Baling nito kay Quinn. Yun din ang akala ko pero aalis na ako. Tinawagan ko na si Manong and he's on his way na here. Okay, mauuna na ako. Late na kasi ako And, Doc, siya, kindat pa nito bago umalis. Nasapo pa ni Celine ang bibig dahil sa sinabi ng kapatid, habang si Lian ay yumuko lang dahil ramdam niya ang pag-init ng kanyang mukha. Ngunit, ang buong akala niya ay sa susunod na buwan pa ulit sila magkikita ng binata. Ay hindi pala. Dahil simula nga nooy, halos araw-araw na siyang pinupuntahan ni Gwen sa hospital. At may dala pang pagkain o di kaya'y bulaklak para sa kanya. Oh my gosh, ikaw na naman. Ang kulit mo rin no? Of course, Doc. Hindi ka man lang ba curious kung ano ang pangalan ko? No, hindi. Hindi ako curious. Kaya pwede ba umalis ka na? Well, curious ako kung ano ang full name mo. So, naghanap ako ng way para malaman. Naku, ang ganda pala ng pangalan mo, Doc, no? Kasing ganda mo. Lian Isabel Castro. Oh, and by the way, I am Queen Miguel de la Serna. Pakilala pa nito sa kanyang sarili. Alam mo,
ikaw ang pinakamakulit na kuya ng mga pasyente ko eh. Alright, okay, sige na. Nice to know you, Quinn. Yun. Okay, I'll drive you home na. Oh no, wag na. Kasama ko ang assistant nurse ko at wala ang driver ko ngayon kaya magkukommute na lang kaming dalawa. No, ihatid ko na kayong dalawa. Ay, bongga. Yes, ako dyan, Sir Pogi. Go na, Doc. Para hindi na tayo maghahargado versusa sa jeep, no? Saad naman ni Marge na nasa labas na rin. Marge! Sige na, Doc, huwag nang magpakipot. Doon na lang ako sa likod para tabi na kayo sa harap. Alam ni Lian na tinutokso na naman siya ni Marge, kaya bahagya na lamang siyang natawa. Okay, paano ba yan? Pumasok na ang assistant nurse mo. How about you? Tanong pa ni Quinn sa kanya. Wala na ngang nagawa pa si Lian, kundi ang pumasok na rin at pumwesto sa front seat sa mismong tabi ni Quinn para sila'y makaalis na. Unang bumaba si Marge sa address na sinabi nito, kaya ang dalawa na lang ang naiwan sa loob ng sasakyan na para bang naghihintayan pa kung sino ang unang magsasalita. Thank you. Sabay pa nilang sambit at agad sinundan ng malakas na pagtawa. Ay nako, bakit ka nagpapasalamat? Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo dahil hinatid mo ako pati na si Marge. Pero pangako, ito na ang first and last hatid mo sa akin May kotse naman kasi ako talaga wala lang ang driver. Paliwanag agad ni Lian sa binata. Oh no, I don't mind. Kahit pa maging driver mo ako, okay lang. Basta ba't ikaw ang sakay ko. Nagpapasalamat din ako dahil pinayagan mo akong ipag-drive ka pa uwi. And I hope na ito na din ang simula ng pagkakaibigan natin dahil gusto kita, Doc Castro. Mabilis pa sa 4:00 ang naging pagtatapat ni Quinn sa dalaga. Kaya hindi ka agad nakapagsalita si Lian. Look, I know nabigla ka. And this may sound crazy to you, but I mean it. I really like you. At alam ko rin na medyo cheesy itong pakinggan. Pero na-love at first sight ako sa iyo. Oh my, so anong gusto mong gawin ko, Quinn? Well, ang gusto ko, hayaan mo akong ligawan ka. Wala akong paki kung busted or what. Basta hayaan mo lang akong ligawan ka. Please, Lian? Oh, pag-iisipan ko. Okay, ngayon muna pag-isipan please. I really want answers now. Seryoso ako. What? Pero Quinn, hindi mo masyadong mabilis? Hindi naman porket na love at first sight ka dyan, ay magmamadali na tayo, no? Isa pa, nasa hospital lang naman ako lagi. Hindi ako mawawala. So, hayaan mo muna akong mag-isip and I'll let you know. Pinal nitong wika. Ang totoo'y nabigla lang naman talaga si Lian. Pero gustong-gusto niya din ang magpaligaw kay Quinn. Hinayaan niya na lamang muna ang sarili na magpakipot saglit. Para naman hindi halata na type niya rin ang gwapong binata. Pero ang pagiging makulit ni Quinn sa magiging kasagutan niya, ang siyang labis na nagbigay aliw sa doktora. Kaya sa huli ay nag-yes pa rin ito. Hinayaan niyang ligawan siya ng binata at hindi naman ito pumapalya sa pagbibigay importansya sa kanya o pagpaparamdam na mahal niya ito. Kaya paunti-unti ay nahuhulog na rin ang loob ni Lian dito. Hey, how are you? Kumain ka na ba ng breakfast bago umalis? Tanong ni Quinn sa dalaga nang tawagan niya ito. Oh, I had coffee. Hindi naman talaga ako kumakain ng breakfast nasaan ka ngayon? Oh, nasa office lang. Busy ako sa pagre-review ng mga papers na galing sa trabahante ko ikaw ba? Where are you? Oh, nasa ospital ako. What? What are you doing there? Are you okay?
Napano ka? Napairap na lamang sa kanyang mata si Lian at bahagyang natawa. What in the world? Gwen, nakalimutan mo yatang isa akong doktor. And of course, nasa hospital ako dahil dito ako nagtatrabaho. Natatawa niyang sambit. Rinig naman niya ang pagtawa din ni Gwen sa kabilang linya. Dahil minsan ay nalilimutan din talaga ng binata na isa palang doktor ang babaeng nililigawan niya. Oh gosh, silly me. Alright, isa nga palang doktora ang babaeng mahal ko. Later, susunduin kita ha. And may parating na food pala dyan. Nag-order na ako para sa lunch mo. Huh? Bakit? Anong bakit? Ayaw kong nagugutom ka. Alright, sige na. You're welcome and I love you. Wika nito at pinatay na ang linya. Napangiti naman agad si Lian at maya-maya lang ay dumating na nga ang pagkain na nakapangalan mismo sa kanya. Kaya naman, nang makita din ito ng assistant nurse niyang si Marge, ay abot hanggang langit na naman ang panunukso nito. Naku, in fairness dyan sa masugid mong manliligaw, Dok ha? Di lang gwapo, consistent pa. Sagutin mo na kaya yan para naman mas lalong maging hardin ang loob ng office mo. Tukso nito sa kanya na siyang ikinangiti na lamang ng doktora. Sa ilang buwang panliligaw nga ni Gwen kay Lian, ay walang araw na hindi sumisilay ang matatamis na ngiti mula sa labi ng dalagang doktora. Hanggang sa mapagpasyahan niya na ngang sagutin si Gwen ng hapon na sunduin na naman siya nito sa ospital para maihatid pa uwi. Pero bago sila umalis ay nagsalita na si Lian. Gwen, sinasagot na kita. Walang pagdadalawang isip niyang wika dito. Wait, hold on. Sinasagot mo na ako? You mean, you and I? Yeah, tayo na. Totoo ba to? You're not kidding, right? No, I'm not. Umiling naman si Lian bilang tugon. Kaya doon na napasigaw si Gwen sa labis-labis na kagalakan. Siniil niya ng halik ang nobya. Saglit lamang iyon, pero hindi maipaliwanag ni Lian kung bakit gusto niyang maglapat pa ang kanilang mga labi ni Gwen ng mas matagal. Kaya naman sa muli ay hinila niya si Gwen at siya na ang nag-first move para mahalikan ito. At ang kanina'y ilang segundo lang na halik ay naging minuto hanggang sa parihas na nilang maramdaman ang init at apoy na parihas nagliliyab sa kanilang mga katawan. Bakat na rin sa pantalo ng binata ang sundalo niya sa ibaba na galit na. At para bang nakahanda na para sa gyera. Gustong-gusto na nitong kumawala sa lungga at lubusin ang kuta ng kaligayahan. Kaya sa pagtagal pa ng halikan nila'y kinuha ni Gwen ang kamay ni Lian at ipinahawak dito ang kanyang maugat na armas. Doon na rin natigilan ang dalaga na parabang nagulat pa dahil sa ginawa ng nobyo. What are you doing? Oh, wala. Gusto ko lang naman sanang ipaalam sa iyo na may nadisturbo kang nananahimik na sundalo sa ibaba. Ikaw kasi you held and kissed me back. Kaya ayan, nag-react siya at galit na. Sumasakit na rin ang puson ko at hindi ko na kaya pa. What? Are you okay? Nope. Hanggat hindi siya nakakalusob sa lungga ng kalaban, hindi siya titigil. What? So you mean? Oh no. Gwen, don't give me that stare. It's not funny. Natatawang usal ng dalaga nang mag-gets kung ano ang ibig sabihin ng binata. Ngunit, tila mas nangibabaw ang kapiliuhan ni Gwen, kaya hinalikan niya muli ang dalaga. Gusto pa sanang manlaban si Lian, pero gusto ng katawan niya ang ginagawa ng nobyo. Pinaulanan naman agad ng halik ni Gwen ang leeg ni Lian, hanggang sa hindi na namalaya ng dalaga
na natanggal na pala ang botones sa suot niyang damit. Kaya kitang-kita ng nobyo ang malulusog niyang pakwan at walang pagdadalawang isip itong inangkin. Tanging mahihinang ungol at banayad na pagkagat sa labi na lamang ang tanging nagagawa ni Lian dahil para bang naging alipin siya sa mga swabing galaw ni Gwen. Hanggang sa gumalaw na rin ang mga kamay niya at kinuha niya ang sundalo sa loob at pinaglaruan gamit ang kanyang mahiwagang kamay. Meron pa siya sa karanasan pero hindi na bago sa kanya ang mga ganito dahil sa propesyon niya. Kailangan niyang malaman iyon. Nang parehas na nilang gustong sumabog ay lumipat sila sa likuran at doon na nila sinimulan ang gyera na kanina pa hinahanap-hanap ng kanilang mga katawan. Gwen? Mahinang sambit ni Lian. Yes, my love. Pwede bang huwag mong biglain ang pagpasok? Baka kasi masakit eh. First time ko pa lang. Oh no, don't worry. I'll be gentle. At tulad na rin ng sabi ni Gwen, dahan-dahan at banayad ang pagpasok niya sa alagang sundalo sa lungga ng kaligayahan. Kahit naman anong pagdahan-dahan ng binata, ay napapaungol pa rin si Lian dahil sa pinaghalong sakit at sarap. Sabihan mo lang ako kapag masakit na ha? Oh no, go on. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Actually, I'm enjoying it. Pilihan niyang saa dito. Ilang sandali pa'y natigil lamang sila nang parihas nilang narating ang langit. Nagkatinginan naman ang dalawa at natawa na lamang dahil parehas silang kinakapos ng hininga. You love it? I love it. Oh, so paano ba yan? Nagabihan na tayo dito sa parking lot mo? Tawa pa nito. I love you, Lian. I love you so much. At sa muli ay dinampian niya ito ng halik sa labi. Kinabukasan nga ay hindi agad nagising ng maaga si Lian dahil parang may kung anong nakadagan sa buong katawan niya. Nagmulat lamang siya nang marinig ang paulit-ulit na pagtunog ng kanyang cellphone. Hello? Sa mahina at nakapikit pa rin niyang panimula. Hello, love? Kakagising mo lang ba? Oh, yeah. Why? Hindi ka ba papasok ngayon sa trabaho? Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Yeah, papasok ako. Of course. Pero maaga pa naman eh. Maaga? Love, it's already 11 in the morning. Huh? What? 11 what? Doon na nga naimulat ng puresahan ni Lian ang dalawang mata para i-check kung anong oras na. At nang makitang alas 11 na nga ay doon na siya dali-daling nagpaalam sa nobyo. At mabilisang naligo at nag-ayos saka nagbihis bago pumunta sa ospital. Pagdating naman ay sinalubong agad siya na makahulugang ngiti ni Marge. Hala, Dok ha? Parang kakaiba ang aura natin ngayon ah. Akala ko nga hindi ka napapasok eh. Dahil sa ilang taon kong pagtatrabaho sa iyo dito, Dok. Ngayon pa lang kita nakitang late. I'm sorry na late lang akong nagising. Tsaka sobrang bigat ng katawan ko. Why, may lagnat po ba kayo, Dok? Oh no, normal naman ang temperature ko. Pero parang lalagnatin ako eh. Ewan ko ba? Ay, naku Dok. Baka epekto yan ng magic injection kahapon ha? Agad natigilan si Lian at saglit na nag-isip. Wala naman siyang nasasabi kay Marge tungkol sa nangyari sa kanila ni Gwen kahapon. Pero bakit parang makahulugan ang magic injection na sinasabi nito? What are you talking about? Walang nangyari sa amin ni Gwen. Yes, sinagot ko na siya pero hinatid niya lang ako kagabi. That's it. Ano, Dok? Well, hindi naman yan ang ibig kong sabihin eh. Ang ibig kong sabihin, baka sa vaccine yan kahapon.
Oh my dear Doktora Lian Castro, don't tell me, may nangyari na talaga. Shh! Hey, your mouth. Huwag kang maingay dyan. What? Okay, shh, ako dito. Pero Dok, meron ba talaga? Nahandahan namang tumango si Lian bilang tugon at kasabay noon ay ang pagpula ng kanyang pisngi. Hala! Oh, Pak! Hindi, nakapag-free trip to heaven na kayo, Dok? Marge, ano ba? Huwag na nating pag-usapan yan at pulang-pula na ang mukha ko dito. So magic injection nga. Naku, kaya naman pala. Parang may nakadagan sa katawan mo, Dok eh. Dahil mayroon naman pala talaga. So, dinaganan pala iyan ni Sir Pogi kahapon? Tukso pang muli ni Marge sa doktora na parehas na lamang nilang ikinatawa. Ngunit, ang isang beses na pangyayaring iyon ay nasundan pang muli. Nang minsay, imbitahan ni Lian ang nobyo sa bahay niya para sila'y mag-dinner. Pero, lumamig na lang ang inahandang pagkain ni Lian para sa kanilang dalawa ay hindi pa nila nakakain dahil mas inuna nilang kainin ang isa't isa. But this time, naging mas wild, mas hot at mas marami na silang oras sa kaligayahan dahil sakop nila ang buong lugar. Malaya nilang napaglalaroan ang iba't ibang parte ng kanilang mga katawan at walang magpapatahimik sa kanilang mga sigaw na tila ba'y isang musika sa kanilang pandinig. I love you at ayaw kong masaktan ka. But tonight, I can't promise you that dahil masakit talaga to kapag nakapasok na sa sistema mo. Pilyong saad pa ni Gwen kay Lian. Inangkin nilang muli ang mga katawan ng gabing iyon, kung saan-saan na rin sila pumwesto, sa kusina, sa living room, at maski sa bathtub ay may milagrong nangyayari sa kanila. Kaya naman nang matapos sila'y, mas dinoble ang pagod na kanilang nadarama. Ramdam na ramdam din ni Lian ang nagliliyab niyang pagkababae dahil kahit ilang oras na ang nakalipas, bago matapos ang masarap na gabi nila'y, mahapdi-hapdi pa rin ang kanyang Maria. Oh my gosh, inimbita kita dito para mag-dinner. Pero here we are, parehas na tayong busog. So, anong gagawin natin sa food na hinanda ko? Iinitin ko na lang ba yun? Natatawa pang tanong ni Lian sa nobyo. Yup, pero mamaya na lang love, okay? I will do it. Mamaya na lang natin iinitin yun kapag nagising na tayo. For now, magpahinga na muna tayo. Dito na rin ako matutulog para may round 4 pa tayo mamaya. What? Gwen, anong round 4? Some other time, okay? Grabe ka ha, overuse na yung manoy mo dyan. Okay lang daw, at least you're enjoying it. I love you, Lian. I love you too, love. Sabay halik. Naging masaya ang kanilang relasyon at maski nga ang mga taong nakapaligid sa kanila ay nahahalata na rin ang pag-iba ng aura ng dalawa. Pero sa kaso ni Lian, iba ang napapansin ni Marge sa doktora. Bukod kasi sa pagiging masayahin at bigla ang pagtakaw nito, ay mas lalo din itong gumanda. Kaya nang makatiempo si Marge ay sinabi niya na dito ang kutob niya na baka nga nagdadalang tao na ang dalaga. What? Ako? Buntis? Paano mo nasabi? Kasi hindi ka naman ganyan katakaw noon, Dok. Tsaka ibang-iba talaga ang ganda mo ngayon eh. Oh, in love lang ako kaya ganito. Okay, Dok. OBGYN ka at ikaw ang expert dyan. How about, try mo kayang i-check up ang sarili mo para malaman mo ang sagot. Sa kuryosidad ay iyon na nga ang ginawa ni Lian. Nagpa-assess na rin siya kay Marge para ma-ultrasound ang sarili. At kumpirmado, nagdadalang tao na nga siya. Nang malaman ay agad naman niyang iyong sinabi kay Gwen na nooy halos magtatalo na sa sobrang saya. What? Oh my,
Really, love? I'm going to be a father? Oh God, thank you. I'm so happy. Oh, wait. Anong nangyari dyan sa mukha mo? Hindi ka ba masaya? We're having a baby. Hindi ba't good news yun, love? Yes naman, love. Pero kasi ano, you're not ready? Love, natatakot akong manganak. Ilang babae na ba ang tinulungan kong manganak? Hindi ko na mabilang. At sa tuwing dadaing, sisigaw at iiyak sila sa sakit. Parang nagiging dahilan pa yun eh. Para ayaw kong magkaroon ng anak. Love, natatakot ako. Mahina namang natawa si Gwen sa naging rason ng nobya at hinalikan nito sa noo bago muling nagsalita. Love, I'm here. Nandito ako lagi sa likuran mo. Bakit ka naman matatakot? Ang mami mo nga, hindi naman natakot na ilawal ka, right? Nasasabi mo lang yan ngayon dahil sa mga nakikita mo. Ganoon din ang kapatid kong si Celine before eh. Takot din yun mga anak, lalo na kapag nakakakita iyon ng videos na may nanganganak. Pero one thing she learned daw, pagkatapos mga anak, ay ang saya at sarap daw maging isang ina. Tsaka, nandito naman ako, love. Hinding-hindi kita iiwan. Journey natin to. Sa mga salita pa lang ni Gwen, ay napanatag na si Lian. Kaya naman, isang matamis ng ngiti na lamang ang itinugo niya sa nobyo. At ipinangako dito na sisiguraduhin niyang magiging healthy ang kailang baby. Ipinagpatuloy pa rin naman ni Lian ang kanyang trabaho. Pero kahit anong pagtatapang-tapangan niya ay para bang nangingibabaw pa rin ang pagkaduwag niya. Lalo na kapag lilipas na naman ang isang buwan. Nang saktong mag-6 na buwan naman ang kanyang tiyan, ay pinag-resign na siya ni Gwen at hinayaang manatili na muna sa bahay dahil kasama niya naman ang nurse na si Marge at syempre si Gwen na rin mismo. Love, kabuwanan ko na sa susunod na buwan. Kayanin ko kaya? What if hindi ko kaya? What if mag-pass out ako? What if? Hey, huwag kang mag-overthink, okay? Alam kong takot ka lang, but you're brave. Alam ko rin na may mga pasyente kang ganito katakot. Pero ano bang lagi mong sinasabi sa kanila? Na maging brave sila, diba? You can do it, love. Alam kong kaya mo. Sa ngayon ay iyo na lamang ang kinakapitan ni Lian para mas lalong palakasin ang kanyang loob. At dumating na nga ang araw ng panganganak niya. Lahat na yata ng masamang salita ay nabanggit niya na dahil sa sakit ng kanyang nadarama. Nang dumating naman si Gwen sa ospital ay inalalayan agad nito ang nobya. Are you okay, love? Okay, just hold on, okay? Matatapos din to. Aray! Love, please lang, love. Ipasok niyo na ako sa delivery room. Gusto ko ng mga anak. Yeah. Okay. Pero help yourself first, okay? Just relax at baka manghina ka. Marge, please assist my girlfriend. Baling nito sa assistant nurse na si Marge. Nang pumutok na ang panubigan ni Lian, ay doon na siya dinala sa delivery room. Nag-request naman si Gwen kung pwede siyang sumama sa loob at pinayagan naman siya. Kaya nakita ni Gwen ang proseso ng panganganak ng nobyang si Lian. Bawat sigaw nito ay napapaiyak na lamang si Gwen. Alam niya kasing hindi madali ang panganganak dahil ang kalahati ng katawan mo ay nasa hukay. Kaya ganoon na lamang ang respeto ng binata sa mga dakilang ina. Hanggang sa napalitan ng sobrang kaligayahan ang senaryong iyon nang marinig na nila ang iyak ng sanggol. At kasabay din noon ay ang pagsilay ni Gwen sa matamis na ngiti ni Lian habang nasa bisig nito ang kanilang munting anghel. You're so brave. I told you can do it, love. Thank you. Thank you for giving this moment to me.
Mahal na mahal ko kayong dalawa. Mangiyak-ngiyak na sambit ni Quinn sa nobya. Oh my, tunay ngang masarap maging isang ina, love. I love you so much. See, sabi ko naman sa'yo, masarap diba? So, paano? Bunso na ba agad? Love, will you be quiet over there? Nagkakahiya. May mga doctors pa, oh. Lumabas ka nga muna dun. Natatawang wika ni Lian dito. Wala nang mahihiling pa ang dalawa dahil masaya na sila sa kanilang buhay. Hindi man inaasahan ni Lian na aabot siya sa ganito, pero wala siyang pinagsisihan dahil masaya siyang may Quinn de la Serna sa buhay niya at baby Amara Faith de la Serna. Nang mag-isang buwan naman si baby Amara Faith, ay naganap na rin ang romantic proposal ni Quinn para kay Lian na siyang sinagot niya naman ng napakatamis na yes. Ikinasal sila sa lalong madaling panahon. At kung noon ay sila lang dalawa at naging tatlo, ngayon ay kumpleto na dahil isa na silang ganap na pamilyang de la Serna. The end. Oh my kulay, how sweet! Napaka-sweet naman ang story na ito. Ang cute naman ni Doktora, natatakot manganak. Well, nakakatakot talaga manganak. Oh my gosh. Well, maski ako, takot ako. Takot talaga akong manganak to the point na hindi lalabas ang baby. I have 3 kids, lahat sila C-sections. Kasi natakot ako, nagpanic na ako. No matter how much I push, the baby won't come out. And then since I was in labor for 12 hours, so kailangang ilabas na, so nag-C-section na lang ako. Then for my second and third kid, diretso na. Hindi na ako nag-labor pa. Kasi, on schedule na akong mag-C-section. So that was easy. But anyway, kaway-kaway dyan sa lahat ng mga mommies. Alright. Okay, if you enjoy, please like, comment, share, and subscribe. Thank you all my subscribers and listeners. Thank you to my co-author, Regine. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.